Ayun, magandang gabi, 'no? Okay, may bago tayo ngayong product na ginawa ko kasi actually hirap na hirap din ako, mag-access sa isang gusto ko ng remote access, 'no, sa Microtik ko, sa mga devices ko, saka gusto ko siyang ma-monitor. So, nakita ko parang walang gano'ng tool. So, ayun, nag-decide ako na gumawa ako ng tool na ganito at puwedeng ipagamit sa iba. So, ano nga ba 'tong access tunnel? Ang access tunnel ay, remote access VPN. So, maraming mga nag-o-offer diyan ng, VPN, remote access, yung bibigyan kayo ng link tapos ma-access niyo yung device niyo anywhere, 'no, kahit mobile data yan, basta may data ma-access niyo. So, ito rin siya, kaparehasan nun, pero may mga additional feature siya. Okay. So, magkano 'to per ano, magkano 'tong VPN access na 'to, 'no? Per month ba 'to o per day? Actually, pricing na naisip ko is, piso per day. So, sa ₱30 for 30 days. So napakasimple lang, 'no? Per Microtik 'to, per device 'to. Okay. So per Microtik. So, ₱30 lang, 'no, per day. Kasi sa tingin ko yun na rin yung sapat na ano, na pricing para sa remote access. So, ano ano nga ba yung advantage nito, 'no, ano, ng access tunnel na 'to, 'no? So, may mga additional features siya. Puwede natin ayun nga, number one, i-access yung mga ano natin, Microtik natin anytime, anywhere, basta may internet ka o kahit mobile data. Ang maganda rito, puwede natin i-check, 'no, yung mga tawag dito, devices na connected doon sa Microtik na yon. So, mamaya papakita ko, mabilisan 'yan. Then pangatlo, may ano, monitoring, 'no, may ping monitor. Kasi alam mo 'yon, yung mag-down sa ganito, nag-brown out sa area na 'yon. So, monitor natin, okay, kung pagka na-disconnect sa ping. So, pakita ko sa inyo, okay. So, login tayo. Kung wala pa kayong account, yan, register lang kayo, mabilis lang naman. Ako may account na ako. So, quick demo lang 'to. Okay, so ganito siya, ganito yung itsura niya, papakita ko yan mamaya. Then may mga separate video ko na gagawin para pag-usapan yung mga specific na module. So ito lang naman sa napaka-unti lang naman kasi yun nga lang yung focus natin. Okay, so paano tayo bibili ng VPN? So dito lang, VPN, then purchase new VPN. Yun lang siya. Then lagay lang natin yung buy VPN. Yan. Yan, then proceed payment. Yan, hindi ko na siya masyadong papakita kasi na quick demo na to ng picture. Sa next video ko siya ipapakita, okay? So, sobrang dali lang. Ako kasi nakabili na ako ng VPN. Ayan, meron ako dito. Okay, ganito siya. Dapat connected na, okay? So, meron kang public URL, kung ano, to alias ako naglagay niya. Then, yung connection mo sa Microtik, okay? Then, i-test connection lang natin. Ayan, may mga warning naman siya. No, may mga reminder na kailangan nakabukas yung API ng Microtik mo. Ayan, mga ganyan. So, test connection lang natin. Okay naman siya. Okay. So, pakita ko sa inyo yung remote access, no? Okay. Sa remote access, ayan, piliin lang natin yung, ayan, kung may mo micro. Pwede tayong mag-set ng multiple remote access, no? Kung ano yung gusto natin. So, alam ko sa iba, for example, gusto mong i-remote yung Microtik mo, another VPN yan. Pag gusto mong i-remote yung connected, kunyari Umada controller mo, another VPN yan. So, ₱60 a month na yan. Pag gusto mo i-remote yung OnePi node mo, piso, piso bendo mo, another VPN na naman yan. So, sa akin, isa lang yung kailangan mo, no? Isang VPN lang yung kailangan mo. Then, kaya mo na siyang i-remote multiple. So, pakita ko sa inyo. So, for example, ayan, gusto kong i-access yung nodem ko ano, naka 1Pi kasi ako eh. So, yung nodem ko gusto kong i-access, okay? So, paano nga ba siya? Kunyari, ayan, pakita ko sa inyo. Ito siya. Ayan. Ito yung bendo ko, no, sa Lugawan. So, gusto ko siyang i-access anytime, anywhere, no, gamit yung VPN. So,
So, ang gagawin ko, i-add ko lang siya ng node. Yan, papakita ko. Mabilis lang siya. Ako naka-setup na. So, another video, papakita ko yan. Okay. Na-add ko na kasi siya dito. Then, click lang natin tong parang signal na to, no? Pag-click natin dyan, yan. So, ready na daw yung remote, no? So, copy lang natin yung link. Yan. So, then gayahin lang natin. So, /login yan. Diba? So, accessible na anytime, anywhere yung MikroTik natin. Ay, yung Piso Wi-Fi Nodembo, no? Yung Node MCU natin accessible na, no? So, try natin sa mobile device. So, meron ako ditong Android phone. Ayan. Ayan, ito. Then, connected yan. Naka-mobile data lang yan. Okay, so try natin to. Yung link na to. No? Copy natin. Ayan. Paste natin dyan. Yun. So, kita nyo, accessible sa tawag dito, sa public, no? Basta may mobile data ka. So, nare-remote ko na siya. Diba? Napakagaling. So, ganyan yung typical na VPN. So, ito yung additional feature. Sabi ko nga sa inyo, isang VPN lang yung kailangan para i-access mo lahat ng devices sa connected sa MikroTik ngayon. Pakita ko sa inyo. So, ito, na-access ko to. Okay? So, kailangan natin siya i-switch. So, ako, ang ginawa ko, nag-create ako ng multiple. Ayan. Meron kasi ako ditong one kiosk. Okay? So, ito siya. Ayan. 10.17. Yan. So, gusto ko to ma-access sa labas. Siyempre, gusto ko monitor o kaya pang may nakainan sa piso net ko. Ayan. So, madali ako makaka-reach out. So, ang gagawin ko lang, hindi ko na kailangan bumili ng another VPN. Gagamitin ko lang to existing VPN ko. Then, pipindutin ko yung kiosk machine. Yan, para lumipat dito. Yan, remote access ready. Okay? So, may kita nyo, dito sa mobile data to, ha. Ayan, actually, kahit nga i-refresh ko lang yan, eh. Ayan. Then, gagayahin ko lang yung link, no? So, /admin/login daw. Kasi kailangan exact, eh. /admin/login. Ayan, sige, ulitin lang natin. Kasi may switch in pa yan. Ayan na. So, di ba? So, accessible na yung aking kiosk vendo machine sa public, no? So, anytime, mobile data lang, monitor ko na. So, any devices yan, kung gusto nyo, Omada controller nyo, access point nyo, so, multiple, pwede mong i-set up dito. Actually, may isa pa ako eh. Ayan. Ito, meron ako dito. Hindi ko lang yata napakalitan yung pangalan. Naka-web pa siya eh. Actually, yan 50 ko, 10.0.050 is, ano yan, CPE. Ito yung gusto kong laging minomonito. Nire-restart ko kasi ito paminsan-minsan. Ayan. Teka lang. Hindi naman, nakapatay na naman yata. Hindi. Ayan. So, ito siya. Ayan o. Meron kasi ako ditong P2P. Okay? So, ng piso wifi din to eh. Okay, so gusto ko itong i-access sa public, no? So, anytime, anywhere gusto ko siya. So, gagawin ko lang, sa access tunnel ulit tayo. Teka, palitan ko lang to para di nakakalito. Yan, pinalitan ko lang yung name. So, gusto ko itong i-access, no? Sa labas. So, ang gagawin ko, pindutin ko lang yan. Yan. So, ready na siya. Copy ko na yung link niyan. Then, pwede na natin siya i-try since diretso lang siya. So, ito, try ulit natin dito. So, mobile data lang to, ha. So, paste natin yan. Okay. Hindi pa siya nag-auto forward, naka-router OS pa siya. Palitan natin. And then, sige, remote natin siya. Yan. Naka
nakatutok pa siya sa web ng ano ko, website ko ng ano, ng, ah, router ng ano, ng MikroTik, eh, nung sample kanina, eh. Sige dito muna, baka naka-cache pa. Try natin dito. Ayan. So makikita nyo, naka VPN access tunnel, ano na siya. So, na-access na, no? Yung CPE ko gamit yung VPN. So ayun yung pinaka isang magandang feature nito. Isang VPN lang, kunyari may 10 device lang ina-access sa isang MikroTik. So hindi mo kailangan ng 10 VPN, kailangan mo lang ng isang VPN. Then i-manage mo na dito, ilipat-lipat mo lang siya. Kunyari gusto mo sa Rodemco mo, pindutin mo lang yan. Ganun lang siya. Then accessible na siya. No? So sa another video, papakita ko kung paano yung setup nito, okay? So dito naman tayo sa ping monitor. Sobrang quick lang, papakita ko lang sa inyo kung anong ginagawa naman nito. So sa mga mahilig mag-monitor ng mga devices diyan, no? Pwede niyong ilagay dito yung mga devices na gusto niyo yung i-monitor via ping, no? Ang gagawin niya, ipiping ni MikroTik yung device na yon, then isi-send niya sa server ko. Babasahin niyo ng server ko. Ganun lang siya. So, makikita mo rito, ayan, saglitan na down, 8 minutes ago yung PisoNet ko. So, may mga possibility naman na ganyan yan, di ba? Yung ipiling ko, naka-up. So, ganun lang, re-register mo lang. For example, wala akong device na mailagay, eh. MikroTik lang. Ayan. Ayan. So, add lang natin. So, ang gagawin niya yan, ipiping niya yung sarili niya. Okay, then i-report lang niya dito. So, mabigat ba to sa MikroTik? Syempre hindi. Okay, tinest ko na to. Okay, so kunyari may gusto ka 20 na devices na monitor, off yung bendo mo, bigla bang hindi maping. So, i-report yan dito. So, ako kasi isa lang yung bendo na monitor ko yan. 0 ms daw siya. Okay. So, yun lang guys, no? Medyo nagtagal tayo sa VPN, sa remote access, kasi yun talaga yung pinaka main feature nito. Then sa ping monitor naman is additional feature siya, no, ng monitoring. So, ano, ang goal ko dito is ma-monitor natin yung mga devices natin, saka ma-access natin siya remotely, no? So, sobrang daming ano nito, sobrang daming pwedeng paggamitan nito. Pwedeng remote access ng PC mo via remote access din, no? Marami, marami, no? So, magsasample ako ng mga paano natin siya gagawin, okay? So, ngayon, ganito muna, okay? So, hanggang dito muna yung demo ko, no? Okay, quick glance lang ng dashboard. Ayan, makikita natin yung active, ilan yung minomonitor na device natin, health, tapos yung mga status, ayan, may pending ako, kaka-add ko lang kasi. Okay, so, magche-check yan. Then network events, yun lang, no? So, pwede nyo na siyang gamitin, no? Gagawa ko ng another video paano tayo bibili ng domain, ay ng VPN, paano tayo magre-remote access, ano yung ping monitor, paano yung setup, no? Focus natin siya. Okay? So, guys, sana gamitin nyo, then i-report nyo sa akin kung ano yung mga issue na makikita nyo. Then, sana maging helpful sa inyo. May chance ba ako magbago ng price? I think, hindi. Kasi nakita ko naman is 30 pesos per day lang 30 pesos per month lang talaga nakita kong pricing, no? So hindi ko naman kailangan taasan din. This is for the community. Gusto ko rin talagang gamitin ng iba, no? Kasi lahat tayo hirap talagang mag-monitor ng devices saka ng network natin. So this simple tool sana makatulong. Ayun, once again, maraming maraming salamat. Okay? And sana yung support na to gamitin nyo to. Okay? Maraming salamat.